kung paano pinagtulong-tulungan ng Rocks Pirates itong si Garp, pero kinailangan nilang tumakas, kinailangan nilang tumakbo dahil napakalakas nito. Kung paano nakipaglaban itong si Dragon sa isa sa mga Holy Knights at ang pag-unleash ng isang napakalakas na atake ni Rayleigh para patayin itong si Summers para makuha at ma-retrieve nila si Shaki. And finally, ang pagkikita ng Rocks crew at ng Rogers crew sa city ng God Valley. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full spoiler review para sa One Piece Chapter 1161. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at naring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay A Poem of Love Bound Amid a Rain of Arrows. At sa chapter na ito guys ay meron tayong double spread na color page at meron din isang cover page. Sa cover page na yun ay mafe-feature naman si Momonosuke, si Kinemon at si Yamato na nagpe-pray sa shrine ng Wano. Sa pinaka-context naman ng chapter na ito, right off the bat sa pinakaunang parte pa lamang ng chapter, may kalaban na agad si Dragon at hindi yun isang normal na marine. Kalaban niyang isa sa mga Holy Knights. Specifically ang isa sa mga Holy Knight na kahawig at kamukha ni Saint Killingham, ang babae na may napakahahaba ng mga pangil. Ang isa sa mga abilities ng babaeng ito, naglo-launch ito ng isang napaka-powerful and devastating na beam. Kung hindi nyo pa yun ma-imagine ngayon guys, since spoiler pa lamang ito, wala pang panels, isipin nyo na lamang tulad ng mga light beams ni Kizaru. Now of course, since at this point mahina pa talaga si Dragon, wala naman siyang kahit na anong ability na magagawa niya at magagamit niya kontra sa isang immortal na Holy Knight, kaya wala siyang laban dito. Nang dumating sa punto na mapapatay na siya, tatamaan siya ng napakalalakas na beams ng Holy Knight na yon, accidentally siyang nailigtas at natulungan ni Whitebeard. So meaning hindi talaga siya niligtas, walang kahit na anong purpose or will itong si Whitebeard na tulungan siya. Most likely na caught off guard ang Holy Knight na yon habang tina-target niya si Dragon, na dahilan kung bakit nag-launch ng isang surprise attack sa kanya si Whitebeard, na naging dahilan kung bakit hindi tinamaan ng kanyang mga beams itong si Dragon, dahil kung tinamaan siya nun, patay na si Dragon. Ngayon for some unknown reason, napakarami ng mga pirata na hindi lamang tina-target ang mga marines, hindi lamang tinatangka na iligtas si Shaki, binetray at tina-target nila ngayon itong si Rocks, si Sebek. For some unknown reason na I think, nang dahil na rin sa parehong rason kung bakit nagalit si Roger dito kay Sebek. Dahil nakita naman natin sa previous chapters, sa chapter 1159 na napaka-devastated ng mga pirates dahil nawala ang itinuturing nilang idol sa kanilang era. Maaring yun din ang dahilan kung bakit napikon kay Rocks ang iba pang mga pirates at tinarget siya nito. And since knowing na kahit napakalalakas nga, kahit napaka-OP din itong si Rocks, napaka-massive naman ng wave ng mga pirates na pumunta sa God Valley. So napakarami nun, kahit na ganun kadaling mapapatay ni Rocks ang iilan sa kanila, mapapagod siya, mauubusan siya ng stamina bago pa mangyari ang pinakalaban na gaganapin sa city ng God Valley. Kaya naman nag-team up ang tatlo sa kanyang mga members na itong si Kaido, si Whitebeard at itong si Linlin. Ang itinuturing ngayon na si Big Mom para mag-launch ng isang napaka-massive na attack para i-eliminate ang lahat ng mga piratang yon. Pero matapos yun, nagawa nga nilang i-wipe out ang napakaraming mga nag-betray sa kanila ng mga pirates. Dumating naman ngayon itong si Garp. Napakalakas ng ini-launch na atake nitong si Garp na dahilan kung bakit naramdaman talaga ng tatlong napaka-OP din ng mga pirates na itong ataking ginawa niya. Pinagpatuloy naman ang tatlong pakikipagbakbakan kay Garp, pero napakalakas talaga nito. Napaka-OP nitong si Garp at hindi nila ito matalo kahit na nagti-team up pa sila. Hanggang sa dumating sa punto na napilitan na silang tumakas, na nangangahulugan guys na hindi dahil sa takot sila, kung hindi wala daw silang oras na kayang sayangin para sa pakikipaglaban kay Garp. May iba silang target, may iba silang goal, kaya hindi nila pwedeng ubusin ang oras nila sa pakikipaglaban lamang dito. Pero knowing na napaka-OP ng tatlong yon, ni Kaido, ni Whitebeard at ni Big Mom, pero hindi nila matalo itong si Garp, that just explains kung gaano talaga ka-OP itong si Garp sa kanyang prime. At siya nga pala guys, ginamit pa dito ni Big Mom si Prometheus ang kanyang fire element na attack, pero hindi nung tinablan si Garp. Nangangahulugan lang din yun guys na napakatigas, napakakunat nitong si Garp na hindi siya tinatablan ng ganong klase ng mga atake. Pero itong si Kaido, kahit tumatakas na silang tatlo,
Gusto pa rin talaga ni Kaido na labanan si Garp, knowing na gusto nga niya palagi ng challenge. Gusto niya na may malakas siyang nakakatapat pero pinilit siya ni Lin at nitong si Whitebeard na wala silang magagawa. Kailangan talaga nilang mag-retreat dahil may iba silang pakay sa God Valley. And siguro napansin din ng dalawang yon na imposibleng matalo nila si Garp. Kung pipilitin nila yon, nag-aaksaya lang sila ng oras. Or worst comes to worst, baka sila pang patayin nito. Matapos tumakas ng tatlong yon mula kay Garp, nag-regroup ulit ang Rocks Pirate. Nag-ipon-ipon sila dahil may balak pala silang gawin. Ang pumunta sa main city ng God Valley. At sa pagkakataong ito, yun din palang binabalak ng Roger Crew na dahilan kung bakit dito na magsisimula ang engkwentro sa gitna ng dalawang pinakamalakas na pirate crew na ito sa kanilang era. And also, it seems as if ito na guys ang magsisilbing para bang introduction or ang magsisilbing epilogue kung paano mangyayari ang napakatinding battle royale sa gitna ng tatlo, ni Garp, ni Roger, ni Sebek, and possibly maging ng leader ng mga Holy Knights na si Garland Garling. Sumunod na scene naman guys, nagawa naman makatakas nitong si Shaki nang gamit lamang kanyang sariling abilidad. Wala sa kanyang tumulong pero somehow nakatakas nga siya guys. Nakatakbo siya mula sa pinakalugar kung saan siya ikinulong, kung saan nag-aantay siya bilang ang reward sa mananalo sa tournament. Pero ang masama, nalaman yon nitong si Saint Summers, ang isa sa mga Holy Knight na kilala naman natin dahil nag-appear na nga siya sa Elbaf. Hinabol siya nito at nahuli siya nitong muli. Pero hindi yun pinatawad ni Rayleigh. Sa pagdating ni Rayleigh, nag-launch siya ng isang napakalakas na attack. Isang napaka-powerful and napaka-massive na blow ang ginawa ni Rayleigh na nag-one-tap kay Summers. Napatumba siya agad ng isang simpleng ataking yon mula kay Rayleigh na nagpapakita guys ng dahilan kung bakit. Nang makita nga ni Summers si Gaban sa Elbaf, kinabahan at natakot agad ito dahil nakita din niya kung paano siya kadaling pinatay ng isa sa mga kasamahan ni Roger noon. But however, regardless, kahit na napakalakas ng ginawang ataking yon nitong si Rayleigh, makakabalik pa rin naman sila kapag tinulungan sila ni Imu. Pero nagawa naman dito ng crew ni Roger ang kanilang goal, ang mailigtas at ma-recover si Shaki. Dito na nagsimulang maging emosyonal itong si Shaki at umiyak na siya sa harap nitong si Rayleigh. Dahil kahit na hindi nagpapakita ng emosyon itong si Shaki mula nang kidnapin siya, mula nang ipresent siya bilang isang prize sa tournament, nagmamatigas lamang siya para hindi ipakita ang kanyang weakness. Pero ngayon na natulungan na siya at nailigtas na siya nitong si Rayleigh, dito niya na hindi napigilang bumuhos ang kanyang mga luha. And at this very moment din guys, dito na naging buo at solid ang desisyon nitong si Shaki na talagang mas pipiliin niya itong si Rayleigh kesa kay Roger. At dito guys nagtatapos ang chapter spoiler para sa chapter 1161. But still, tulad ng dati, kailangan nyo pa ring antayin ang ating full chapter review na i-release sa Friday para sa panels, sa confirmations at para sa mas marami pang detalye tungkol sa chapter na ito. And also good news din guys, there will be no chapter break next week. Kaya by the next Tuesday, maire-release na naman guys ang ating spoiler para sa chapter 1162. Ang pinakabakbaka na sa gitna ng mga napaka-OP na mga karakter na ito sa all generation. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.